beloved Boss Mike Cervera. Update po mga kababayan, dito sa mga hindi ho naniniwala na si Martin Romualdez ay magnanakaw, dagdagan ho natin ng patunay. Pasok! Ang nasa mahigit 80 assets na nakapangalan at konektado kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Mga kababayan, maliwanag kung kahapon ay pinag-utos, ngayon po ay frozen na. Wala na talagang magagawa si Martin dyan. Lahat ho ng ari-arian ng idol nyo, mga Martinico kayo, ay frozen na. Tanungin nyo, Boss Mike, anong ebidensya mo? Natatawa ako dun sa tanong na, Boss Mike, anong ebidensya mo? Ilatag mo nga yung ebidensya. Ewan ko. Di ba no, mga kababayan? Kaya pasensya na kayo kapag sinasabi ko na medyo mas matalino pa ang DDS kaysa sa mga Martinico. Dito muna tayo. Tsaka na yan si Chis Escudero, ha? Dito muna tayo. Pakinggan natin kung ano na nangyari. Ito, mga kababayan. Sa mga naghahanap po ng ebidensya, siguro naman ho, hindi ipipraise ang mga ari-arian ni Martin Romualdez. Kung walang ebidensya. Sige nga ho. Pakisagot nga ho. Gamitin nyo nga muna yung inyong sentido komon. Pasensya na ho. Kailangan ho natin kasi itong talakayin. Kasi ho, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, si Martin ay isa po ito sa nakakasira kay Pangulong Bongbong. Kung ayaw nyo ho akong paniwalaan, wala akong magagawa ron. Pero kung palalayain nyo ang inyong mga isipan, masusumpungan nyo ang katotohanan. Sinasabi nga natin, ang tanong, pinsan ho ito ng ating Pangulo. Ngayon, pinris na ho yung lahat ng ari-arian na nandito sa Pilipinas. Bakit ho parang ang Pangulo walang imik? Bakit parang inaayunan lang? Bakit hinayaan na ganyan na mangyari kay Martin? Sige nga ho. Isipin nyo nga hong mabuti. Kung may amor ang Pangulo dyan, hindi ho mangyayari yan. Di ba? Kayo ho, mga kababayan ko, isipin nyo maigi to. Kung may amor ang Pangulo kay Martin Romualdez, ay hindi ho mangyayari na ma-praise ang ari-arian. Sige nga ho. Ito na mga kababayan. Panoorin natin. Pakinggan. Frozen na ang nasa mahigit 80 assets na nakapangalan at konektado kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council ayan na, AMLAC mga kababayan, kung may sisisihin kayo rito, wag ako AMLAC na. Ito na yung mga na-praise. Charlie Whiskey. Maria Guyo. Eva Narita. Hindi ako nagsisinungaling kasi sa inyo Pag sinabi kong may kasalanan si Martin, pag sinabi kong magnanakaw, magnanakaw. Ayaw niyong paniwalaan. Wala akong magagawa dyan. Basta ako, ibabalita ko sa inyo kung ano yung totoo. At uulitin ko, halos 2 taon na natin pinaglalaban ito. Mga kababayan sige tuloy. Ito na ho yung mga na-praise na ari-arian ni Martin Romualdez. Ito! order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kita nyo. Ayan asset under Representative Martin Romualdez. 25 bank accounts. 10 insurance policies. Ano pa? 25 bank accounts at 10 insurance policies ang nakapangalan sa dating speaker. 27 bank accounts, 10 insurance policies at isang investment account naman
ang nakapangalan sa business associate at frat brad nito. Ito yung dami. Ito ho yung crony. Asset under Jose Raulito Paras. Ito ho yung kabrad. Na di umano, dami. Kaya ho pati ho yung bangko niya ay ipinraise. Naku, damay-damay. Kita niyo mga kababayan ko. Di ba? Ewan ko sa inyo. Di ba? Ayan na ho, mga kababayan, Anong Martinico? Martinico. Si Aymalay ko naman Martinico ayan na ho. 27 bank accounts under sa pangalan ni Jose Paras. 10 insurance policies at isang investment account. Nako, mga kababayan ko. Ano pa? Na si Jose Raulito Paras. 2 bank account, 7 property account at isang real estate property naman ang nakapangalan sa Golden Pheasant Holding Corporation. Ayan na mga kababayan. Asset under Golden Pheasant Property. Siguro pag-aari ni Romualdez ito. 2 bank accounts, 7 property accounts, isang real estate property located in Forbes Park. Village. Katabing bahay ko yan. Ano kaya masasabi ng mga Martinico dito? Alam nyo, minsan yung mga Martinico double standard. Bakit kanyo? Tuwang-tuwa sila nung binunyag ng AMLAC yung bank transaction ni Sara Duterte. Tuwan-tuwa kayo, di ba? Di ba? Galing-galing talaga. Kita nyo na. Eto na, si Sara. Ang dami talagang mga bangko. Ang dami talagang pera. Di ba? Ganun sila. Pero pagdating kay Martin Romualdez, hindi totoo yan, AMLAC. Walang ganyan. Wala kayong ebidensya. Wala. Nasaan ang ebidensya nyo? AMLAC, bakit tinalis nyo ang ari-arian ni Martin? May ebidensya kayo? Ano ba naman kayo? Tayo ho, gusto natin sa katotohanan. Kayo, gusto nyong pagtakpan kasi nga, piling nyo kakampiyan. Diba? Piling kasi nila kakampi kasi pinsan. Si Pangulo nga hindi na tinuturing nakakampihan. Kayo, pinipilit nyo pa rin yung sarili nyo, nakakampi si Martin Romualdez. Yung Pangulo, tinuturing pa ba yan? Tatangan nyo? Nakakasawa tong mga Martinico. Ayan, malapit na si Saldi ko umuwi. Mga kababayan naman, gamitin nyo naman yung sentido komon nyo. Gagalit kayo sa akin, hindi naman ako yung may sabi na ipres ang ari-arian ni Martin. Una, hindi naman tatanga-tanga yung AMLAC, sabi nyo nga, di ba? Na hindi inaral bago magdesisyon. Tama? Sige nga ho, kasi mga kababayan, kung kakampi pa yan, poproteksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Sino naniniwala sa akin? Bad, halos 2 taon natin pinaglalaban ito. Tiniis ko ang galit nyo, tiniis ko ang pangungutyan nyo, tiniis ko lahat ng sinabi nyo. Lahat! Wala kayong naririnig. Di ba? Ngayon, lumalabas na yung sinasabi kong katotohanan. Ayaw nyo pa rin akong paniwalaan. Anong pagkakaiba nyo sa mga taga-Israelita na niligtas ni Moses, na pinapakita na sa inyo ang katotohanan, ayaw nyo pa rin maniwala na may Diyos. Gumawa pa rin kayo ng anito na kamukha ni Martin Romualdez. Correct? Di ba ganyan ho?
Kaya ako ho nabunga ditong kwento kay Moses. Kahit anong gawin mong pakita, oo, ayaw nilang maniwala, Ramil Cruz. Eto na nga ho. Oh. Hindi pa ba sapat ito? O kayo mga kababayan, hindi pa ba sapat na itong Martin Romualdez ipinitpris na yung ari-arian? Wala pa ring ebidensya. Tarupa yun to, kininayog. Diba? Oh, yan Jobro Jing Martin. Oh, kayo ho. Kailan ko po ba kayo niligaw? Oh, meron pang mga nagko-comment yan yung grupo na yan Yan yung bumanat kay sino ba yon? Si Saplag Dameo daw O bakit nandiyan pa rin? O di ba tumahimik? Bakit? Ang pagbubunyag ba ng gawaing masama para tanggalin? Hindi ho. Para tumuwid, para maitama, para alam na may nagbabantay sa kanya. Di ba? Kung hindi lang sa ating bolang kristal, hindi natin malalaman yung mga yan. O sabi ni Mary Jane de Vera, meron na nakita ebidensya kaya na-freeze na ang ase. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Yan. Wala na, ayaw nang magpakita ni Nabik. Nabik, magpakita ka, ha? Isa ka pa ha? Ay, magpakita ka! Ito na mga kababayan. Mga asset po, ha? Ang dami nito. Mga kababayan, mula ho sa personal na nakapangalan ho, kay Martin Romualdez at sa kanyang di umano'y dami. Nakabrad daw niya na itong si Jose Paras. At ito pong nakapangalan dito ho sa kumpanya na Golden Peasant Property. Ito ho mga kababayan, 2 bank accounts, 7 property accounts at isang real estate property located in Forbes Park Village. Kita nyo? Kita nyo ho yung Forbes Park. Mali ba yung kwento? Ilang bahay ba ang kailangan mo sa Forbes Park? Ito na, mga kababayan, tuloy. Ang kumpanyang itinuturo ng 2 anonymous Senate witnesses na lumabas sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ka-joint account ni Romualdez sa ilang bank accounts nito ang asawa na si Congresswoman Yeda Romualdez at 2 anak na sina Maria Bella Gabriel at Yeda Marie Daniel. Kita nyo mga kababayan, damay na ho yung asawa. Ulitin natin. Ito makinig kayo. Damay na ho yung asawa. Damay pa yung 2 anak. Anong ginagawa ni Manong Bongbong? Manong, ba't hinahayaan mo naman yung pinsan mo? Dapat ganun ang tanong. Tama, bilang merong laman ang ulo, bilang malawak mag-isip, bilang nakakaintindi, dapat may mga tanong na ganito. Manong Bongbong, bakit mo pinapabayaan ang pinsan mo? Di ba kakampi mo? Di ba kakampi natin yan? Di ba? Ganun dapat mga Martinico. Ano nangyari dito? Bakit pinabayaan ni Manong? Pati asawa, pati 2 anak na pamangkin niya, nadadamay na. Ano? Kailangan na sandigan ba? Meron na nga. Ito naman si Charlie Whiskey, parang bago ka lang dito. Di ba ang sandigan mismo ang nagpatigil para hindi siya makaalis? Di ba? Argo? Tama ba? Hindi talo-talo Jobro. Hindi ganun yung talo-talo. Mali yun yung talo-talo. Kundi mag-stick tayo, Marites Musni, sa kung ano lang yung totoo. Kapag ka may kasalanan, may kasalanan. At sinusuportahan ko yung ganong katwiran ni Pangulong Bongbong Marcos. Na wala kang sisinuhin, di ba?
Boss Mike, galing ka palas dito sa Banawi kahapon. Oo. Oo, wala ka eh. Kasi, kumain ako dyan sa, Jiangnan. Diyan kami nag-lunch nung ni Jen at saka yung bunso kong anak. Totoo mga kababayan. Bakit hindi ho natin susuporta ng Pangulo? 'Di ba? Kaya ang tanong ko sa inyo, para saan ba talaga kayo? Kay Martin ba o kay Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Pinagtatanggol nyo si Martin, pero si Pangulong Bongbong Marcos, sino sa inyo? Sinasabi nyo, loyalista ako. Mula pa noong panahon ni Apo. May ganun pa kayo. O yun, pambobola lang ninyo sa mga supporters niyo. Di ba? Masisira kayo dyan. Ayan na paano pag pinakulong pa yan? Aawayin nyo na si Manong Bongbong. Pag pinakulong pa si Martin, aawayin nyo si Bongbong? Aawayin nyo si Manong Bongit ko? Ganon? Ay, doon na tayo magkakalintikan. Pag inaway nyo na si Manong Bongbong ko, ay marami na akong ilalabas laban sa inyo. Di ba, mga kababayan? Magkakalintikan na talaga. Uulitin ko, nandito po ako, ewan ko sa iba, nandito po ako para kay Pangulong Bongbong Marcos lang. At sa mga tao na nakikita nating tumutulong kay Pangulo. Yung mga tao na nakakatulong sa kanyang gobyerno. Yung mga tao na nakakatulong para panagutin ang may mga kasalanan. Katulad ni Sara Duterte, ni Saldico, Bong Revilla, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, at marami pang iba. Dun po ako. Ayun. Di ba? Ross J. Pag loyalista na bulag sa mali, mahirap basagin kasi pinapairal ang kabobohan. Nako. Mga kababayan ko, loyalista kanyo. May loyalista ba na ang kinakampihang mali ay itong Romualdez? Mali na nga ni. May mali na Di ba? Oo, magkakapatid tayo, kakabsat tayo dito. Manong natin si Manong Bongit Argo, Argo, iba ko. Oo. Kung yung iba, bahala kayo. Tignan nyo nga kahit nga DDS naniniwala sa atin Ibig bang sabihin nun DDS din tayo? Matagal ko nang sinasabi na tayo ay loyalista. Loyal kay Apolacay at kay Pangulong Bongbong Marcos. Anong masama doon? Yung ba ay tinatalikuran natin? Hindi. Ang tawag doon, pinangangatawanan natin. Tinatayuan natin yung pagiging loyalista. Paano mo naman masasabi na loyalista ang isang tao? Kung yung kinakampihan nyo, sinusuka na nga ng Pangulo. Sipin nyo, paano naaatim ng mga tao na mga nagtatanggol kay Martin Romualdez na ang Pangulong Bongbong ay sinusuka na tong putang inan to. Sasabihin, anong ebidensya mo kung bakit sinusuka yan? Ganun yung mga Martinico Oo, mas masaol pa sa mga DD sa mga Martinico. Tignan nyo. Tatanong, anong ebidensya mo? Na sinusuka na yan si Martin Romualdez. Hindi nyo pa rin ba magets? Sabi nga ni Atty. Claire Castro, hindi ko na po nakikitang nag-uusap ang Pangulo at ang dating Speaker. Ngayon, kung ayaw nyo pa rin tanggapin yon na ang Pangulo at ang Speaker hindi na nag-uusap, dito na lang tayo.
Eh baka sabihin nyo kasi sabi lang naman ni Yusik Claire yun eh. O eto ha. O. Eto. Eh bakit ho hinahayaan ni Pangulong Bongbong Marcos na ganyan na mangyari? O di ba? Tignan nyo mga kababayan, sabi rito, Boss Mike, napatunayan na ba na guilty nga si Martin o baka naman under investigation pa? Ito nga kasi mga kababayan, ang pinag-uusapan natin kung may ebidensya, doon muna tayo. Kasi matapos natin na mapatunayan na mayroong ebidensya na magnanakaw si Martin, tatalon na naman kayo ng katanungan na guilty na ba? Kasi mga kababayan, kung ganyan ang pag-iisip at pang-unawa nyo, ang ibabalik ko sa inyo, hindi ko kinakampihan si Sara Duterte. Eh bakit? Guilty na ba si Sara? Eh kung ganun pala ang pananaw natin, eh bakit tayo bumabatikos kay Sara? Kung ganito pala na, guilty na ba? Ano, Marites Musni? Eh doon muna tayo, may ebidensya ba? Kasi yan ang tanong nyo sa akin eh. May ebidensya ba? Eh napatunayan na ho natin eh. Di ba dapat sabihin nyo na sa akin na tama ako? Hindi yung tatalon uli tayo ng panibagong usapin. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, that is another story. Oh, di po ba? Oh, pakinggan nyo na lang ho yung balita. Legendary rock ha? O mga magkakaibigan tayo din eh. O, kita nyo. Sabi ni Alfredo, ano to, Gingkab o Ginggab. Korte nga po ang hahatol. Oo nga. May sinabi ba akong ako? Wala naman akong sinasabing ako eh. Ang sinasabi ko sa inyo ay magnanakaw aring si Martin. Ang sinabi nyo, may ebidensya ba? Oo nga, may ebidensya. Kaya nga ho, eto tignan nyo na press na yung mga ari-arian niya. O ngayon, ayaw nyo pa rin maniwala. O di, antayin natin. Di ba? Oo. Pero sinasabi ko sa inyo, si Martin makukulong yan. O, makukulong. Makukulong. Pagtanggol nyo to, bahala kayo. Di ba, Argo, no? Ewan ko sa inyo. Ito na nga, panoorin nyo na ng buo para sa kaliwanagan ng mga utak nyo, ha? Pasok! Frozen na ang nasa mahigit 80 assets na nakapangalan at konektado kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, 25 bank accounts at 10 insurance policies ang nakapangalan sa dating speaker. 27 bank accounts, 10 insurance policies at isang investment account naman ang nakapangalan sa business associate at frat brad nito na si Jose Raulito Paras. 2 bank account, 7 property account at isang real estate property naman ang nakapangalan sa Golden Pheasant Holding Corporation, ang kumpanyang itinuturo ng 2 anonymous Senate witnesses na lumabas sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kita nyo, may witness? Meron. Sino nagsasabi? Hindi ako yun. Eh bakit ka nagsasalita, boss? May ini-echo ko lang yun. Eh bakit parang alam na alam mo? Mayroon akong bolang kristal. Eh bakit tumatama yung bolang kristal mo? Parang nangyayari lahat. Eh ewan ko. Di ba? Ewan ko! Eh nagkakatotoo eh. Oh, ano magagawa ko? Ang daming property mga kababayan. Ano, may ebidensya na pala. Matagal na. Ito si Chess Master eh. Tagal-tagal ko na sinasabi sa inyo eh. O, di ba? Yung baby bobo ko. Yun ang nagsasabi. Nasa yun. Di ba yun yung akong paniwalaan? Di ba sabi ko naman sa inyo, nauunawaan ko kayo? Pero sana, eto na ho, meron na hong mga
ganito, may mga ebidensya na hindi ho tanga ang AMLAC para i-trace ang ari-arian ng isang tao kung walang ebidensya. Hindi ho yan, i-hold ng ombudsman at sandigang bayan kung walang matibay na ebidensya. Ibig sabihin, malalim yan. Sandigan nang nagsabi, hindi ka pwedeng lumayas, Martin Romualdez, kinang-ina mo. Marami kang ninakaw. Sabi rin ng ng ombudsman, hindi pwede yan. Master plunderer yan, bakit natin papayagang umalis yan? Baka hindi bumalik yan, eka. Hindi, magpapagamot lang eh. O, di ba? Magpapagamot lang si Martin, ayaw niyong payagan. Kaya nagagalit yung mga Martinico. Gusto niyong mamatay na si Martin? Yung mga katwiran ng mga Martinico, gusto niyo na bang mamatay si Martin? Ayaw niyong payagang magpapa-check up? Ganun ho, yung mga banat, kita nyo, mga... ayaw nga payagan ayaw payagan ng ombudsman at ng sandigan. Sabihin nyo, ang bobo talaga ng sandigan, Gusto nyo, kasi ganun yung opinion nila, argo ganito. Ang bobo ng sandigan, Ang bobo rin ni Boying Rimulya ng ombudsman. Ang bobo rin, ng AMLAC. Ipinris yung ari-arian, ginagawan ng pino, o limpyo, o kasiguraduhan na demanda laban kay Martin. At pinapaligan naman ng sandigang bayan na to. Mga walang iya kayo. Ganun yung mga Martinico. Di ba? Ayaw nyo maglabasan ngayon. Maglabasan kayo ngayon. Iabante nyo yung mga sinasabi nyong walang ebidensya. Meron pa mga nagsasabi, pag kami ebidensya na, Boss Mike, doon na ako maniniwala. Alam nyo yan, di ba? Ikaw, Jobro, ikaw, Argo, kahit bihira ka dito. Di ba, Marites Musning? Anong mga sinasabi nila? Wala pa namang ebidensya nga ni. May ebidensya ka na ba? Yun lagi, di ba? Di ba solidad kunanan? Ikaw, Jing Martin. May ebidensya na tayong pinapakita. Ayaw nyo pa rin maniwala. Ano pagkakaiba nyo sa mga Israelita na iniligtas ni Moses sa Ehipto? Ehipto ba yun? Di ba mga kababayan, sa isang paraon? Alam ko yan, Sir Mike. Kaya nga ako naghihirap. Ito na. Pasok. Ebidensya. Boss Mike, pinapakita. Hindi nga daw ebidensya yan. Ito na. Ka-joint account ni Romualdez sa ilang bank accounts nito ang asawa na si Congresswoman Yeda Romualdez at dalawang anak na sina Maria Bella Gabriel at Yeda Marie Daniel. Ayon sa Kita nyo mga kababayan, damay ho yung dalawang anak ni Martin Romualdez na magnanakaw. Kasama ho yung pong asawa. Yung asawa na Yeda, mga kababayan, damay na rin ho, mga kababayan. Sabi nga ni Ramil Cruz, Boss Mike, may babaliktad na loyalista. Dahil dyan, walang ganon. Walang babaliktad. Ano ba yan? Paandar lang ng mga Martinico yung babaliktad na yan. Malabo yan. Malabong may babaliktad. Maniwala kayo. Hanggat ako'y nandidine sa ating mga kaibigan, sa ating mga iniikutan, hindi ho magbabaliktad yan. Sabi ni Chris Ulo, ayaw niya na magkawatak-watak ang Marcos supporters kasi wala pa namang ebidensya. Sabi niya yun noon. Tuloy. Eto na. His order may probable cause para sabihing related sa plunder directed. Eto. Ano sabi? Baka hindi nyo naiintindihan ang probable cause. Marie Daniel.
Ayon sa freeze order, may probable cause para sabihing related sa plunder, direct and indirect bribery at Oh, ano daw? Ayon daw sa utos, kaya na-freeze ang mga ari-arian dahil meron daw probable cause. Sa mga naghahanap po ng ebidensya, ayan na binanggit na. May probable cause daw na nakita patungkol sa mga kaso na plunderer si Martin Romualdez, bribery at money laundering. Sinasabi money launderer si Martin Romualdez at marami pang iba. 'Di ba? Di ba Angelito Ontalan. Ayan may sagot na. Hahanapan naman siya ng ebidensya mo, bobo. Tanga-tanga. Bakit mo pinag-aaway yung magkapinsan? Bubo? Ano, bata? Sabihin ko kay Manong, hawakan mo nga yung itlog ni Martin kung los-los. Hinawakan. Hinawakan ni Manong Bongbong yung itlog ni Martin. Ikaw naman, Martin. Sige nga, kung matapang ka nga, hawakan mo nga yung teka ni Manong Bongit mo. Diba? Ginagawang mga tanga tong mga leader na to. Alam nyo, hindi ho ako yung gumagawa na pinagmumukha yung tanga tong dalawa na to. Kayo mismo. Sabihin nyo, pinag-aaway ko. Pinag-aaway ko ba? O magkaaway na talaga? Diba? Maria Cristina, meron namang mga magagaling na ospital. Oo nga. Ayan Sabi nga ni Angelito Ontalan, hindi kasi kikilos ang sandigan ng walang malinaw na ebidensya. Lalo na ombudsman. Dun ho ako kumakapit. Ayan sabi? Daniel. Ayon sa freeze order, may Ayon sa freeze order, probable cause para may probable cause. sabihing related sa plunder, Related daw, para sabihing related sa plunder. Putang inang mukha yan, tignan nyo nga. Titigan yung maigi si Martin. Hindi ba mukhang magnanakaw? Putik na yun, mukhang matakaw sa pera. Tuloy. Ayan may ebidensya. direct and indirect bribery at Indirect bribery, manunuhol. Mga vlogger. Masyado nyo namang ginagalingan, baka last na yadba na yan. Utang ina nyo, kapag kayo, iniwan nyo to Pag wala na kayong natatanggap malamang mga kababayan, pag wala na silang natatanggap na yadba galing kay Martin, malamang, titigil na ho sila. Baka naman pwede, mga tropa-tropa naman tayo, baka naman pwede na sabihin nyo na lang, tama pala si Mike Cervera. Bilang naman, reward ko naman. Di ba? Hindi naman ako kumita ng pera kay Martin, kayo lang. O baka naman sabihin nyo na lang bilang price ko. Payag ba kayo? Sabihin ng mga vlogger na nagtatanggol kay Martin tama ho si Mike Cervera. Di ba? Pwede ba yon? Pwede bang sabihin nyo yon? Bilang premyo ko. Yun lang yung itama nyo. Yung mali na pananaw ng mga Martinico. Itama nyo. Di ba? Hindi ho tayo kumita bakit hindi tayo kumita? Boss Mike, baka naman kaya ikaw nagkakaganyan kasi hindi ka kumita dyan. Hindi ko nga tinanggap Yung una lang ang tinanggap ko. Ayan umaamin ako nung una kasi, akala ko akala ko regalo lang na meet and greet Diba? Tinanggap ko, Argo. Wala naman sinabi na
siraan mo si Bongbong Marcos, iangat mo pangalan ko. Sabihin mo na dahil sa akin, kaya presidente pa rin si Bongit. Wala namang sinasabing ganun eh. O di tinanggap ko yung una, o ayan na, inaamin ko. Baka akala nyo, bago pa lang kayo dyan, ako muna. Eh malay ko ba, di ba? Regalo eh. 4 na araw na nga sa likod ng sasakyan yon. Malay ko ba ron? Eh akala ko kasi ano eh. Akala ko t-shirt kasi naka-paper bag. Oh. Oh, ayan ha, mga kababayan ko ha. Sinasabi ko na sa inyo, ay honest po ako eh. Oh, eh wala eh, meet and greet. Oh, hi, hello. Oh, ikaw pala yung gwapong vlogger. Nice to meet you. Di flatter naman ako. Ay, kilala nila ako, gwapong-gwapo. Oh, di ba? Oh, ay, kamusta? Ano nang balita? Ganyan, kamustahan? Wala namang siraang usapan. Utang ina mo, baklang mataba. Huwag mong itatanggihan. Kasama ka riyan. Yung baklang mataba, putang inang yan, nandoon. Tanong nyo sa kanya. Oh, at may isa pa. Oh. At meron pa. 3 tayong vlogger nun. Oh. 'Di ba? O bakit hindi ako nagtuloy? Eh babanatan niyo si Pangulong Bongbong at saka sabi ng bolang kristal ko, huwag kang sumama diyan. Hindi na natin kakampiyan. Eh bakit ako sasama? Ang tanong, Boss Mike, binalik mo ba yung yung regalo sa iyo? Hindi na, sayang yung punta ko ron. Diba? O ngayon, sasabihin nyo sa akin eh, anong alam mo? O, ngayon magtaka kayo. O bakit? Tahimik sila. Banggitin nyo pangalan ko. O, bakit? Ako yung gumawa ng listahan nyo eh. O, itanong nyo. Ako ang nagpasa ng mga pangalan nyo kaya alam ko kung sino-sino kayo. Kaya wag ako. Ang tanong, boss, ba't hindi ka nga tumuloy? Eh, pinasa mo. Eh, akala ko kakampi. Kaya nga hindi ako tumuloy kasi sabi ng bolang kristal, kalaban yan. Oh, bakit ako galit sa baklang mataba? Bakit? Itinuloy eh. Tinuloy eh. Alam na nga na magiging kalaban, itinuloy pa. Sabi pa nung baklang mataba, naku, bakit ganito yung pinapagawa? Bakit titirahin si Pangulong Bongbong? O, di ba? Tatanggi nyo yan? Tandaan nyo, kung may sinungaling dito, kayo yun, hindi ako. O, pasinungalingan nyo yung sinasabi ko. Ngayon, mga Martinico, alam nyo na kung ano hugot ko. Hindi nga kakampi to! Hindi yang kakampi. Hindi. Ngayon, aralin ninyo. Eh bakit hindi sila makapagsalita pag ako nagsasalita? Tanungin nyo kung magkano yung mga TF nyo. Ako nagpasa nun kung magkano. Tanungin nyo, baka kinakat pa nung baklang mataba yan. Yung baklang mataba, yung bilbil hanggang tuhod. Di ba? Ayan na. Ay, ako. Sige na, eto na. Ganda ng umaga. Okay na, nagets nyo na, dito na tayo. Sana naman magtigil na lahat ng mga Martinico. Kayong mga walang alam, baka naliligaw lang kayo. Naliligaw lang kayo. Sabi ni Bunny Boy, oy!
Ikaw naman ba, hindi mo ba napapansin eh? Hindi ba, makatira ba yan sa akin? Ano? Sige nga, yung mga binabanggit yung pangalan, nakatira ba sa akin? Eh di ba, katawanan ko lang? Ano? Sabihin nyo na lahat ng pangalan. Nako! Oh, tuloy. Eh, paano? Maraming ninanakaw eh. Siyempre, baliwala yung binabayad niyan. Pero minsan, sana isipin nyo rin na yung konsensya, lalong-lalo na kapag ang sasagasaan, si Pangulong Bongbong Marcos na. Pagka kayo uutusan na i-discredit na si Pangulo, abay, i-stay pa ba kayo dyan? Okay lang, nauunawaan ko. Naunawaan ko naman yan mga kababayan eh. Na minsan, ang mga vloggers, syempre merong mga token para iangat nila yung mga politiko. Oh. Pero kapag ka alam nyo na mali na, huwag kayong magpaalipin sa salapi. Tama, mali. Nagpapaalipin sa mga salapi eh. Oh, tuloy. Money laundering ang mga naturang assets. Kabilang sa mga basehan nito ang mga pagdinig sa Kongreso, ang testimonya ng mag-asawang Diskaya at mga referral ng Office of the Ombudsman sa AMLAC. Mananatili ang freeze order sa loob ng 20 days, saka muling magsasagawa ng hearing ang Court of Appeals kung kailangan ba itong i-modify, i-lift o i-extend. Di ba, mga kababayan ko? Tama. Didikit ka sa akin. Ay, nako mga kababayan ko. Wag lang, basta tayo mga kababayan. Lumapit kayo sa amin, okay yan. Pero wag niyong sasagasaan si Manong Bongbong namin. Wag niyong sasagasaan si Manong Bongit ko. Di ba mga kababayan ko? O ayan ha, iparating nyo na sa mga kapitapitagan. At mga, mga katali-talinuhan ninyong mga vlogger yan. Eh, sabi nyo, bobo ko eh. Wala naman, sinabi ko bang matalino ko? O di bobo na ako. Pero paratingin nyo itong mga sinasabi ko. Kaysa nandito kayo, ngayon wala na. Ayaw na nilang magsikomento. Bakit ayaw nyo na magsikomento? Kapag nare-relto ko kayo, wala pa tayo sa exciting part. Marami pa. Oh, marami pa. Oh, sagutin nyo ha. Oh, ayan na mga kababayan, no? AMLAC, Anti-Money Laundering po, ang siyang nag-utos para i-freeze ang ari-arian. Hindi po ang Mike L. Cervera. Hindi po ang Mike L. Cervera ang siyang nag-utos. Anti-Money Laundering Council. Sabi rito ni May, ano sabi? Bakit? Ito, tatapatin ko kayo. Hindi po ako sinungaling na tao, ha? May, baka naliligaw ka. Kung meron man hong vlogger na dapat nyong hangaan, dapat ninyong suportahan, ito ay hindi po ako nambobola at hindi ko po kayo lulukoyin, alam nyo yan. Kung meron po kayong dapat na suportahan, may dapat kayong paniwalaan, wala pong iba, kundi si Sangkay yan. Marumi po ako, may dungis, pero maraming beses kong napatunayan si Sangkay. Maniwala kayo sa akin. Kahit sinong vlogger ang tanungin nyo na nakakakilala sa kanya. Walang ibang pinakamalinis na vlogger na nakilala ko ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, si Sangkay yan. Okay na? Sali patience? Sorry, Maya. Real talk yan. Baka naliligaw ka lang.
Oo. Kung mayroon kang dapat paniwalaan, maniwala ka sa akin. Number 1 si Sangkay. Oo. Di ba? Oh, bahala na kayong pumili ng number 2, number 3. Kahit ilagay nyo na ako sa dulo, okay lang. Kilala ko ho yan. Oh, personal, kilala ko yan. Oo. Eh kung babae nga lang yan, baka naging babae ko yan. Okay ba? Okay ba, Maring May? Sabi ko sa'yo, kung babae lang si Sangkay, malamang naging babae ko. Na, sa lahat, mga kababayan. Eto kahit paratingin nyo na. Alam nyo ba na may nag-offer dyan? Oo, opera, malaking pera. Dinaan sa akin. Ito, tatapatin ko kayo. Cross my heart. Mamatay man, text man. Kasalanan ko sa Diyos pag nagsinungaling ako. Ayan ginamit ko na. Alam nyo ba? Nung inoffer sa kanya, nandun ako eh. Kung si Chris Ulo yan, tatanggapin agad yan. Oo, di ba? Nandun ho ako eh. Malaking halaga. Oh. 6 digit. 6 digit 6 digit. Oh. Malapit na sa gitna. Alam niyo, sabi niya sa akin? Sabi niya, Boss Mike, alam mo, kaya naman nating kitain yan eh. Pero yung ganyan, na tatanggap ka ng ganyan, sabi niya, kahit gaano kalaki yan, hindi ko matatanggap. Oo. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses. Sabi niya, pasensya ka na. Hindi, tinatanong lang naman. Sabi niya, baka naman sinusubukan mo lang ako sa ganyan. Huwag mo nang subukin ulit. Sabi niya, sabi ko naman, hindi, totoo. Ayan, kausapin mo. Kinausap. Okay lang ba? Boss, pasensya na. Hindi talaga eh. Basta susuporta na lang ako. Di ba? Di ba? O, kita nyo. Tingnan nyo ito yung kabubuhan ng mga to. Sabi ni storekeeper, di ba? Latag ka muna ebidensya kay Martin. Kagaya ka rin ng, di ba? Sabi ko sa inyo, ang mga Martinico, mas bobo pa sa mga DDS. O, tingnan nyo itong isang Martinico. O, storekeeper. Latag ka muna ebidensya kay Martin. Kagaya ka rin ng mga DDS, puro bintang walang ano. O, diba? Nakita nyo na. Nakita nyo na. Ganyan sila kabobo, kaya wag nyo ako sisihin kung sinabi ko at sinasabi ko na mas matalino ng isang guhit ang mga DDS kaysa sa mga Martinico. Oh, naiintindihan nyo na ako siguro, ano? Di ba? Labasan na baho, no? Labasan na, Boss Mike, ng mga baho. Oh! Di ba? Yan yun, mga kababayan. Ulitin ko sa inyo. Ako, kay Pangulong Bongbong Marcos lang. Hindi sa Romualdez at hindi kanino. Kung meron ho na mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos na mga kaalyado, kapartido, at mga ilang mga grupo, nagpapasalamat ho ako doon. Kaya nagkakamali kayo sa mga bintang nyo kay Sangkay Janjan. Maniwala kayo sa akin. Taya pati pato. Ako, tataya ako pati pato. Hindi ho ako kailanman magkakamali. Ngayon, kung merong gusto na sumubok, tanungin nyo lahat ng mga vlogger na pinagpapanood ninyo. Oo. Tanong kayo. Oo, doon tayo, may. Marcos tayo eh. Hindi naman tayo Romualdez, ano? Diba? Oo.
our beloved Boss Mike Cervera.